Magandang araw Ma'am Milita Cuenca. Ako po si Patrick John Katudan from 3CRI-A1-11 at ipe-present ko po ang toolmark. So, lesson objectives muna tayo. Explain the characteristic of toolmarks. Identify the different types of toolmarks. And ito po ang table of contents. So, proceed po tayo sa slide 2. Ang tools and tools marks and characteristic of toolmarks. So, tool is a device or implement, especially one held in hand, used to carry out a particular function. So, pwede ito magamit sa mga krimen at makakatulong ang mga tools na ito sa krimen sa pagsira o pagbukas ng pinto o kaya naman ng salamin upang makapasok ang isang kriminal. So, kapag nagamit ang tool na ito, nag-iwan nyo ng tool marks na sinasabi kung saang surface ito tumama. Sasabit ng law enforcement ang tool at ang item na may tool marks sa BCA. At ang examiners sa firearm and tool mark section ay kaya matukoy ang tool mark sa particular tool. So, tool marks. So, ito naman yung impression na naiiwan dahil sa pagkaka-impact ng tool sa isang surface. Halimbawa na lamang kapag ang isang martilyo ay ginamit para buksan ng pinto na nakasarado, yung tool marks na naiwan sa door frame ay ebidensya na presence ang paggamit ng tool sa krimen. So, photography ang best way upang ma-document ang tool and tool marks evidence. So, kapag kinuha na natin na picture ang tool, dapat ito ay may ruler for the size reference. So, isasabit ang object containing tool marks sa laboratory instead of removing the area containing the marks. At kung walang tools na naiwan sa crime scene, yung cast ay pwede maging marks na naiwan ng tool. So, yung cast na yun ay parang isang model lang para mapagbasihan. So, characteristic of tool mark. So, tool mark are there in two kinds of characteristic. Ito ang class and individual. Sa class characteristic of tool marks, included dito ang type of impression at ang general shape and general dimension ng tool. So, class characteristic is typically allow the examiner na i-determine kung anong klaseng type of tool na nabuo na dimension at paano din nabuo ang marks. So, they do not permit for the identification sa exact tool na nakagawa ng impression sa crime scene. So, ibig sabihin, kung ang class characteristic ang available sa tool mark, it will not possible to distinguish kung anong tool ang similar sa impression. So, individual characteristic na tinatawag ding accidental characteristic ay ang striation at ang maliliit na detalye na makikita sa isang tool na individual, sa isang unique tool. Ito ay naglalaman ng maliliit na kanyang sarili. Commonly, microscopic indentations, ridges, and irregularities na present sa isang tool. Halimbawa na lamang, ang tip ng screwdriver ay hindi naman perfect flat, pero nagpapakita ito ng maliliit na ridges sa kanyang edge. So, ito yung characteristic that only ones that permit para sa formal identification. So, proceed po tayo sa next slide. So, types of tool marks. So, there are basically two types of marks na naiwan ng tool sa surface with which they have contact. First type natin ay ang impression. So, impression which is a negative reproduction of the tool surfaces. Pwede itong screwdriver or pry bar impression na naiwan sa salamin o sa pinto na bersahang binuksan. Minsan sa pagko-compare ng nasabing impression sa suspected tool, possible na maabot ang siguradong conclusion kung naiwan nga ba o hindi ang particular tool. At kung ang impression ay nasa wood, it is only possible na makita ang marks na galing o gawa ng tool, same in a class characteristic. Second type natin ay ang abrasion or friction na naiiwan naman dahil sa sliding or cutting action ng tool na nagpo-produce ng striated areas sa mark surface natin. So, minsan ang impression ay nagagawa sa tools with striated surface. So, kapag nag-resemble yan, mag-a-appear ng abrasion or friction marks. Example sa tunay na abrasion marks. So, kapag hiniwa mo ang rods or wire sa pamagitan ng board cutter, pwede din ang screwdriver scrapes mark or kaya naman ang knife or axe cuts marks. So, examination ng abrasion marks or cuts may possible na malaman kung nagamit ba o hindi ang suspected tool sa crime scene.
So, ayan po yung two types of tool mark. Ang impression tool mark at abrasion and friction tool mark. So, proceed na po tayo sa next slide. So, three major categories of tool marks. So, we have indentations, abrasions, and cutting marks. So, first we have indentation marks. So, ito yung marks na to nangyayari kapag ang isang tool ay na-press o natiin sa malambot na surface at ito nagpo-form ng negative impression sa object na matatamaan ito. So, second ang abrasion mark. So, ito naman ay nangyayari kapag ang surface na cross to another one surface. And last is the cutting marks. So, ito naman yung sanhi ng edge ng isang surface na nahiwa or nakat. So, makikita po natin sa ating picture ang kanilang imahe. So, ayun po ang identification marks at ang abrasion marks and ang cutting marks. So, proceed na po tayo sa last slide. Collection and examination of tool marks. So, the examination of tool marks is conducted in different phases. So, first, ang tool mark must be observed. Siyempre, i-measure na din natin at i-describe. And second, ipaphotograph natin ang tool mark. So, ito naman yung magiging permanent record ng class N some individual characteristic ng tool mark. So, then if the support onto which the tool marks is located at hindi ito nakakolekta bilang isang ebidensya, so gagawa sila ng cast. At ito nga ang cast na to, ito yung gawa sa polymeric dental paste. So ang cast ay isang model lamang para may mapagbasihan sila in laboratory. At kung ang tool ay na-discovered at ito ay isang class characteristic na nagmatch sa isang tool mark, so ang comparison process ay sisimulan ng i-conduct. So ang last step natin ay ang paggamit ng microscopic para sa comparison. So, ang incriminated tool mark ay ilalagay sa left side ng microscopic at sa right side naman ang mark na i-comparison. So, kung ito ay mag-match sa pagitan ng individual characteristic, so the common origin between the incriminated tool mark and the tool is established. So, yan po ang ating step for collecting and examination. So, paano nga ba makatulong ang tool mark at tool sa criminal investigation? So, syempre, halimbawa, sa pagnanakaw ng bahay, malalaman na agad natin kung ano yung motibo ng isang kriminal. Syempre, makikita natin yung tool mark pa lang kung halimbawa sa pinto, kaya naman po sa salamin, malalaman na agad natin na iyon ay isang pagnanakaw or sa robbery sa bahay. So, yan po. Ito na po ang aking presentation. Babalik na po tayo sa front page. So, ito po ang aking presentation. Ang lesson objectives po natin, explain the characteristic of tool marks. So, na-explain po natin yan, yung characteristic, ang individual at ang class characteristic at yung different types of tool mark. At yun naman po yung impression at ang abrasion and friction marks. So, dito ko na po tatapusin ang record presentation. So, maraming salamat po, Ma'am Elinita Cuenca. God bless po.